Dahil sa sama ng panahon kung kaya 2 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Zambales. Dagdag pa riyan ang umiirang ngayong bagyong Nando at nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, nagpatupad na ng preemptive evacuation dito sa Zambales dahil nga sa bagyong Nando ngayon ay nasa signal number 1 ang buong probinsya. Nakatago sa puno ang mga bangkang ito sa Sitio Longos, Barangay Bolitok sa Santa Cruz, Zambales. Ang mga nakahilerang mga bangkang ito naman inilagay sa mas mataas na lugar. Ito'y bilang paghahanda sa bagyo. Pero ligtas nga ang kanilang mga bangka, kumakalam naman daw ang kanilang mga sikmura. Halos magdadalawang linggo na raw kasi silang hindi nakakapalaot. Dumidiskarte na lang sila para may mapagkakakitaan. Sa taniman, ganyan, pero wala na rin ang taniman ngayon eh. Yan, dito rin nagsisisi doon ng mga malilit na shells dito. Kinukuha nila ng for tabo, 20, ganyan, 15, isang tabo. Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa ang Sitio Longos na binabantayan ng barangay. Halos 600 pamilya ang nakatira rito. Magsasabay po yan, tubig sa tabang at tubig ng alat. So, babahain ho sila. Sila po talagang number 1 priority po namin. Kanina, nag-ikot ang mga taga-barangay. Huwag na natin hintayin yung malakas ang hangin o alon man. Bukas naman yung ating school para sa lahat. Maaga rin daw na naghanda ang Santa Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinumusta rin namin ang mga nakatira sa mga coastal barangay sa Iba. Andito tayo ngayon sa Sitio Corocan sa Barangay Lipay Dingin sa Iba, Zambales. Kung tutuusin, napakadelikado na lugar na ito lalo na kapag ganitong bumabagyo. Napapagitan kasi ito ng dagat at ilog. Pero sa kabila niyan, ayaw pa rin magsilikas ng mga nakatira rito. Gaya ng senior citizen na si Jesus Atienza, kahit nakatira sa gilid mismo ng ilog. Tagal na po na kami, kahit na malakas na bagyo, hindi kami po lumilikas. Dito lang kayo? Dito lang kami. As in dyan sa bahay nyo yan? Paano yun? Baka mag-iba anytime. Wala pa po nangyari, hindi pa po nagigiba yan, matibay po yan. Bakit nandito pa po kayo? Hindi namin siyempre yung bahay namin. Hindi pa naman kami inaabot, mami. Nag-impake naman na si Evelyn pero hindi pa rin siya umaalis. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Walang income. Ilang araw na po kayong hindi lumalaot. May 2 buwan na ata ito ngayon. Yung lakas ng talabo ng tubig. Hindi ka... Patuloy na minomonitor ng PDRRMO ang 13 bayan sa probinsya, kabilang ang 11 coastal municipalities. Nakaantabay rin ang mga heavy equipment sakaling kailanganin, tulad kung magka-landslide. May mga bagyo, yun nga po, muscle memory na po sa amin. Coordinated na po tayo sa lahat ng uniform personnel. Nagpi-preemptive evacuation kami sa mga areas na talagang ganyan, no, na usually na binabaha. Katamtaman hanggang malakas na ulan, Vicky, ang ating naranasan dito sa probinsya buong araw. Bagamat pabugso-bugso lamang ito, pero ngayong hapon nag-umpisang maging mahangin dito sa ating kinaroroonan. Samantala sa pinakahuling information na natanggap natin sa PDRRMO, as of 5 p.m., wala pa sila mga reported na evacuees. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Binigyan ng Kamara ng 10 araw para magbalik Pilipinas si Congressman Zaldy Co na isinasangkot sa ilang maanomalyang flood control project. 9 na araw na mula nang umalis siya sa New York. Ayon sa mga otoridad sa Amerika, nakatutok si Sandra Aguinaldo. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co, may impormasyong umalis na umano ito sa Amerika. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, si Co ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa U.S. Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Maging ang bagong liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Co. Sa Europe siya? May ganun po ba kayo? Hindi ko ba alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Co para makapagpagabot sa Amerika. Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions.
May mga nagsasabing natanggap na, pero hopefully nga natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinain natin sa kanya ay masunod dito. So pag-uusapan natin ng leadership, especially yung chair ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldi Co. Dagdag ni Di, pabor siyang ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung anong nangyayari dito sa Infracom. Nag-convene naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. We will be guided by the sectors, the priority areas as expressed by the President. Yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. May mga apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan ito. Isa sa umaaray, ang 1st District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control. Just like in my case, may island barangays din po kami. Kaugnay naman sa panawagang i-release ng mga mambabatas ang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALE nila para masuri ng publiko, sinabi ng Speaker na pabor siya rito. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALE ng bawat isa. Para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Kung kakailangan ipakita ang aking SALE, why not? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Isang patay dahil sa pagguho sa Benguet dahil nga sa Super Typhoon Nando. Sa Baguio City, isinara muna ang mga parke at pasyalan. At nakatutok live si John Consulta. John. Vicky, bukod nga sa nabanggit mong patay, ay merong 5 nasugatang iba pa matapos ngang tumama ang isang landslide sa 3 sasakyan habang bumabiyahe sa may bahagi ng Marcos Highway na sakop ng Barangay Poblasyon sa Tuba, Benguet. Nagkadurog-durog ang 2 van at isang tanker truck nang tamaan ng lupa at bato na bumagsak mula sa itaas na bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Ayon sa Benguet PDRMO, ang landslide ay nagmula sa taas na bahagi ng bundok na walang slope protection. Agad nilang sinagip ang mga pasahero ng 3 sasakyan at sinugod sa mga pagamutan. Sinimulan na rin ang road clearing operations. May gumuhong lupa rin at mga natumbang puno na humambalang sa mga kalsada ng Baguio City. Nandito nga tayo sa Barangay Crescenza Village na kung saan nga ay nangyari itong sinasabing soil erosion, no? O pagguho ng lupa. Makikita natin dito sa aking likuran ang malinis na bahagi na yan. Ano? Makikita nyo mga kapuso, talagang sa ganyang kaliwa kanan merong mga vegetation, pero itong malinis na daus-dus na yan, yan yung path ng dinaanan ng gumuhong lupa. At makikita natin sa baba, ayun, no, yung mga nakapatong pa mga sako, yun daw yung mga nailagay doon sa taas bago ito tuluyang gumuho. Kaya po, baka yung sa taas po, bibigay na naman. Kaya nga po, tinignan dito sa baba namin, pilitas na, at kami lang po, bibigay na rin po. Aalis na rin po kayo? Opo. Pinauna ko na po yung mga anak ko at pinalipat ko na po sila. Okay. Ako, baka magayang hapon na rin po kasi mahirap na po. Hindi po tayo nakasigurado.
Kinansela na ang pasok sa eskwelahan at pasok sa gobyerno. Isinara rin muna ang mga parke at pasyalan. Some of the critical portions ng mga barangays nakakonect ang mga CCTVs. Apart from that, meron kaming mga GCs, several GCs actually, together with the mayor, na binabantayan natin itong mga barangays. Sa ating po mga kababayan dito sa siyudad ng Baguio, please stay at home. Huwag po kayong gumamit ng kandila. Para siguradong safe po kayo, gumamit po kayo ng mga flashlights, mga emergency lights. Well, sa ating po mga kababayan na nakakita ho ng mga peligro, hazards like leaning trees, o kaya may nakikita ko kayo mga bato, mga malalaking mga boulders, o kaya may nakikita ko kayo mga soil erosions, o kaya flooding, please let us know. All you have to do is call 911 lang po. Vicky, sa mga oras na to ay ramdam pa rin ang hagupit ng babugso-bugsong hangin at na may kasamang ulan na dala itong si Bagyong Nando. At ayon nga sa Baguio City CDRMO ay nakapagtala na sila ng 8 insidente ng rock slides or soil erosion. Meron din 3 insidente ng flooding at sa buong Baguio City ngayon, Vicky, ay walang kuryente. Yan ang litas mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Kanselado po ang pasok sa ilang lugar bukas dahil nga sa Super Bagyong Nando. Sa Metro Manila, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon, Marikina, San Juan at Las Piñas. Sa Parañaque, kasama sa mga walang pasok, ang government offices maliban sa essential workers. Magpapatupad naman ng alternative mode of classes sa Mandaluyong at Caloocan. Wala rin pasok sa buong Abra at Batanes, gayon din sa Luna, La Union, Abulog, Cagayan at Rodriguez, Rizal. Daycare hanggang senior high school naman ang suspensyon ng klase sa Basista, Pangasinan. Wala namang face-to-face classes sa Tuba, Benguet at Tuguegarao City sa Cagayan. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Mula nang mapinsala ng Super Typhoon Odette noong 2021, nagsiksika na sa iisang classroom ang 2 grade level sa isang paaralan sa Ubay sa Bohol. Dahil sa patuloy na tulong ng parent volunteers, malapit nang magkaroon ng bagong Kapuso classrooms ang mga mag-aaral doon. Kilalang leader sa pinakamahabang pag-aalsa laban sa mga Espanyol, si Francisco de Gojoy na tubong Bohol. Marahil nakuha raw ng maraming Boholano ang ilan niyang katangian. He is our local hero. Yun yung pagiging matatag niya, pagiging matapang niya, tsaka yung leadership niya. Nakuha namin sa kanya sa maraming mga pagsubok dito na dumaan sa amin. Gaya ni Benedicto na matapang hinaharap ang hamon ng buhay. Kabilang na ang lindol noong 2013 na kumitil ng 214 na buhay at Super Typhoon Odette noong 2021 kung saan 110 naman ang nasawi sa probinsya ng Bohol. Hindi rin nakaligtas ang mga estruktura doon, kabilang na ang mga paaralan. Saksi siya sa hirap ng mga estudyanteng walang maayos na silid-aralan. Kaya't kasabay ng kanyang pagsasaka, nagvo-volunteer siya sa ipinapatayong 2 Kapuso classrooms ng GMA Kapuso Foundation sa Bulilis Elementary School sa bayan ng Ubay. Obligasyon namin na magbuhay sa aming mga anak, kaya ginawa namin lahat para mataguyod namin ang aming anak na makatapos sila sa pag-aaral nila. Nagbabakal pa lang sila doon sa flooring ang nabubuhusan. So mga around 20% pa lang yung ating progress doon. Maraming salamat po sa ating mga partners, donors at sponsors dahil malapit nang magkaroon ng maayos na silid-aralan ang mga mag-aaral na Boholano. Walang absent, everyday nandito sila kasi gusto nilang makita yung progress. Nandito na talaga siya, hindi na siya talaga parang parang pangarap lang. Mga kapuso, dahil sa epekto ng Super Typhoon Nando sa Northern Luzon,
Naghahanda ng GMA Kapuso Foundation para sa posibleng airlift ng relief goods. Katuwang natin sa paghahatid ng tulong ang Office of Civil Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank credit cards. Mapayapa ang turing ng Malacanang sa mga pagtitipon kahapon na nadungisan umano ng pagmamanipula at paggamit sa mga kabataan kaya may nagkagulo. Kinukondena ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team Itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog at manira. From social media postings at sa mismong pagmarcha, maraming celebrity ang nakiisa sa protesta kontra katiwalian kabilang ang mga kapuso. Galit na ang ilan sa kanila tulad ni Metena Rian Ramos. Ang mga pakikiba kanila sa chika ni Aubrey Carampel. Sa dagat ng mga tao na nasa protesta kahapon sa EDSA, kabilang ang mga kapuso personalities sa mga nakiisa. In her Metena mode, may mensahe si Rian Ramos. Turuan sila ng leksyon! Message naman ni Gabby Garcia na dumalo kasama si Khalil Ramos, mahal kita Pilipinas, ipaglalaban kita. Sabi ni Sparkle actor Rahil Biria, sa paglaban sa ating karapatan, kung hindi tayo ang gagawa, sino? Nag-perform din ang The Voice Kids coaches na sina Paulo at Miguel Benjamin ng Ben & Ben. Sabay-sabay natin sabihin, nagsisilbi ka dapat! Si PBB Kapuso Big Winner Mika Salamanca, bitbit ang isang blankong white cartolina na wala raw ang kanyang mensahe dahil ninakaw raw. Partners din sa pakikiisa sa rally ang besties na sina David Licauco at Dustin Yu. Naroon din sina Therese Malvar, Brent Valdez, Thea Astley, pati si Jasmine Curtis Smith. Kasama niya ang kapatid na si Ann Curtis at iba pang Showtime hosts kabilang si Vice Ganda. Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon. Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Not the usual ang Sunday run naman ang ginawa ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para makiisa sa panawagan para sa isang corrupt-free Philippines. Kasama niya sina Kuya Kim Atienza at Benjamin Alves at iba pang runners. Naka-black shirt sila na may mensahe ng paglaban at pagtakwil sa katiwalian. Sabi ni Dong sa IG, "We hoped, we dreamed for a corrupt-free Philippines, for accountability from those who have stolen from us." Si Faith Da Silva na kasama rin nila, humabol naman at nag-alam motorcade sa EDSA habang nagpapaalala. Hindi po kulay ang pinaglalaban natin dito, ang korupsyon na nakakadiri. May mga kapuso na ginamit ang platform sa pakikibaka. Si Jeneline Mercado nag-post sa Instagram ng mensaheng, "Protect people, not pockets. Invest in the future, not corruption." Panawagan niya, "End corruption now. Demand more dahil we deserve better," ang panawagan ni Will Ashley. Si Ruro Madrid idiniin ang mensaheng hindi ang mga buwaya sa ilog ang tunay na dapat katakutan, kundi ang mga buwaya at ganid sa lipunan. Makabuluhan ang caption ni Bianca Umali na Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ng dahil sa kanila. Panahon na para tumindig ang simula ng tula ni Angel Guardian tungkol sa paninindigan at tapang. Ang SB19 members na sina Josh at Pablo idinaan sa pagkanta ang galit sa mga mapang-abuso ng kapangyarihan. Akala nyo ba ang kapangyarihan? Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. At para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.
Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa iyo? Sino ba kayo? Nagsisilbi sa aming bayan nila. Kami nananaginip ng gisinong tawag nila. Dinadala-dagdag bigat ang daming pipilit na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Sigaw na sumasalamisa, sumpa niyong magsipisa. Aming tuluyan na wala ng bisa. At sinaulot, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-harian, pagkalaki na ng mga ulo. Kalilimutan